Good morning ulit sa ating mga kapatid dyan sa KYMC at sa lahat ng mga nanonood. And muli, ang ating mapag-aaralan ngayon ay patungkol sa paghatol ng Diyos. And bago tayo magsimula, basahin natin sa Aklat ng Juan, chapter 5, verse 21 to 29. Ulitin ko, sa Aklat ng Juan, kung meron kayong Biblia, inyo itong buksan sa Aklat ng Juan, chapter 5, verse 21 to 29. And atin itong basahin. Sabi sa verse 21, kung paanong binabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi yung mahatol kanino man ang Ama, sa halip ay binigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol, upang maparangalan ng lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. At hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay na mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang Kanyang tinig. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat sa iyong mga salita ngayong araw na ito. Ano Panginoon, gabayan mo kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na magkaroon ng pangunawang espiritual, Ama. Pusong nakakaunawa at isip na nakakaunawa, Panginoon. Nang sa gayon, Ama, ay tunay naming marinig ang iyong mga salita. Tunay naming malaman, Panginoon, ang mga kalooban mo sa aming buhay. Tunay naming makita kung gaano ka kahigit sa aming mga buhay, Panginoon. At gaano kalawak, Panginoon, ang mga kaalaman na dapat naming matutunan patungkol sa iyo. Nang sa gayon, Ama, patuloy ka naming purihin, patuloy ka naming luwalhatiin, Ama, patuloy ka naming itaas sa aming buhay. And sa araw na ito, Ama, nawa, ikaw lang ang maitaas, ikaw lang mapapurihan at madakila sa gawain ito. At ganun din sa aming buhay sa araw-araw, Ama. And we pray, Lord, na ikaw ang magprotekta sa amin, Panginoon, habang kami ay nakikinig ng iyong salita. Ikaw ang pumigil sa mga kaaway, Panginoon, na bigyan kami ng distraction, Panginoon, upang di namin mapakinggan ang dapat naming mapakinggan. Na magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, ngayong oras na ito sa importansya ng pakikinig ng iyong mga salita. And muli, ikaw lang ang aming tinataas at pinupuri at dinadakila sa gawain ito. In Jesus' name, Amen. Kaya mga kapatid, dapat nating matutunan ngayong araw na ito ay patungkol sa, nais kong matutunan niyo sa araw na ito ay patungkol sa judgment na darating sa sanlibutan. Itong paghatol, itong judgment day. Nais kong bigyan sa inyo o bigay sa inyo kung bakit napaka-importante ng judgment day na ito sa sanlibutan. At bakit merong judgment day? Bakit merong paghahatol na magaganap sa huling araw? Diba? So, gusto kong manumbalik tayo sa pag-intindi or pag-unawa ng ano ba yung mga natutunan natin sa salita ng Diyos nung mga una na itinuro ko sa inyo. So, nung mga una, alam naman natin na ang tao, sabi ko nga, paulit-ulit, or sabi nga ng Biblia, paulit-ulit, meron siyang knowledge of good and evil. Pabalik-balik na tayo sa
usaping yan. Dahil doon sa knowledge of good and evil na yon, nagkaroon tayo ng self-righteousness. And yung self-righteousness natin is against sa righteousness ng Diyos. Kaya naman, hindi tayo nagtamo ng buhay na walang hanggan, kundi isinara ng Diyos yung Garden of Eden upang hindi na makabalik si Adan at Eva na pumitas doon sa buhay na or puno na nagbibigay buhay na walang hanggan. Dahil kung tayo na merong mga self-righteousness, na merong sariling knowledge of good and evil, hindi tayo dependent sa righteousness ng Diyos, dependent tayo sa sarili nating righteousness, ano na lang ang kalalabasan natin? Marahil magiging kagaya tayo ng mga anghel na merong buhay na walang hanggan, and at the same time, yung kanilang will, yung kanilang righteousness ay against dun sa righteousness ng Diyos. At kung nagtamo tayo ng buhay na walang hanggan, na meron tayong sariling righteousness, na meron na naig yung ating self-righteousness, ang mangyayari sa atin ay kagaya din sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos, ito yung mga walang hanggang hatol. Hindi na tayo magtatamo kailanman ng kaligtasan. So, gusto kong i-highlight itong knowledge na ito, itong knowledge of good and evil na to na natamo natin upang makita natin kung paanong si Jesus Christ ay nagkaroon ng authority, kung paanong napagtagumpayan ni Jesus Christ yung authority na maging judge sa ating lahat. So mga kapatid, gaya nga ng nature ng tao dito sa mundo, gaya nga ng natural na nakikita natin dito sa mundo, di ba? Kapag mayroon mga leader, mayroong mga politiko, mayroon mga nanunungkulan sa gobyerno, namumuno sa bansa, no? Number one requirement natin dyan is yung kanilang righteousness, yung kanilang pagiging pamumuhay ng matuwid. Bakit? Dahil natural sa tao na upang maging tunay na lingkod, upang maging tunay na judge, like let's say isa kang mambabatas, let's say isa kang lawyer, isa kang attorney. Hindi pwedeng isa kang attorney and then lahat ng batas na ipinatutupad mo is ikaw din yung lumalabag. So number one requirement sa pagiging attorney, number one requirement sa pagiging lawyer, yung ikaw mismo sumusunod dun sa batas na ipinatutupad mo or nalalaman mo. So, isang requirement sa isang namumuno sa isang bansa na yung lahat ng batas ng isang bansa ay ikaw yung nagiging modelo ng pagtupad nito. Pero alam naman natin na ang tao ay hindi perpekto. Meron mang karapatan ang umatol ang tao base sa kanyang pangunawa o meron man karapatan ng isang taong humatol base sa kapangyarihan ng gobyerno na meron na naipapatong sa kanya sa pamamagitan ng pamahalaan, sa pamamagitan ng legal process. Meron tayong mga judge sa korte, meron tayong mga police, meron tayong mga lawyer, meron tayong government system, nagkakaroon sila ng authority maging tagahatol. Pero sila man din, kapag humarap sila sa talagang pinaka-judge, itong Diyos na kinikilala natin, itong Panginoon na sinasamba natin, sila man din ay haharap na makasalanan. Kaya ngayon na makikita natin sa pamamagitan nito, nauunawaan natin na si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ay isinugo ng Ama dito sa lupa, nagkatawang tao, upang yung righteousness na hindi natin ma-obtain, yung perfection ng righteousness na hindi natin ma-obtain, siya yung gumawa. Ibig sabihin, namuhay siya ng matuwid dito sa lupa. Ang mission niya dito sa lupa ay mamuhay ng matuwid, maging mamuhay ng perpekto para sa atin. Tiisin yung lahat ng kasamaan, tiisin yung lahat ng kasalanan, i-overcome lahat ng ito hanggang sa kamatayan. Kaya nga, nang mapagtagumpayan ni Kristo yung righteousness na pamumuhay, yung righteous na pamumuhay, nung mapagtagumpayan ni Kristo itong righteous na pamumuhay, ginawaran siya ng Diyos ng karapatan upang magpatawad ng kasalanan.
So yun yung number one na meron nung time na si Jesus Christ, yung ating Panginoon na sinasampalatayanan, yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo, ginawa rin siya ng Diyos ng buhay na panibagong katawan, buhay na walang hanggan, or resurrected body. Nag-resurrect siya, nabuhay siyang muli sa ikatlong araw, at sa pamamagitan nun, dito'y pinapatunayan ng Diyos na binibigay niya na kay Jesus Christ yung karapatan na maging hatol ng sanlibutan. Pero hindi lang paghatol ang naging main mission ni Jesus Christ. Ang naging main mission ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo ay paggagawad ng kapatawaran ng kasalanan. Pag-ibig, malalim na pag-ibig. Sabi nga ng Bible sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, na sino mang sumampalataya sa kanya ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung papansinin natin sa mga gobyerno, sa ating mga court system, sa government system, kapag tayo ay nagkaroon ng kasalanan, wala yung tinatawag na forgiveness of sins. Walang tinatawag na, hindi nagwo-work doon yung love pagdating sa forgiveness of sins. Nagwo-work ka agad sa batas ng tao, yung tinatawag na judgment, yung tinatawag na punishment. And kapag napatunayan ng isang Korte Suprema na ikaw ay guilty, ikaw ay magtatamo ng punishment based dun sa kasalanan na nagawa mo. Either makukulong ka, or sa ibang bansa, umaabot na sa part na ang tao ay papatawan ng death penalty. Magbabayad siya ng kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagkakakulong, sa pamamagitan ng pagbabayad ng salapi, or maybe sa pagbabayad ng sarili niyang buhay or kamatayan. So, yun ang makikita natin sa judgment system ng isang gobyerno, ng isang bansa, ng kahit anong mga bansa. Meron tayong mga ganyang sistema. May ganyang sistema yung bansa natin. May ganyang sistema din yung ibang mga bansa. And hopefully, naintindihan nyo yung tinutukoy ko pagdating dyan sa bagay na yan. Kaya naman, si Jesus Christ, nang siya'y napako sa krus, ang goal niya ay hindi upang magpataw ng judgment system sa tao lang. Hindi lang yun yung ginawad sa kanya. Dahil nga namuhay siya righteously, binigyan siya ng Diyos ng karapatang maging hatol ng lahat. Imagine kung yung mga leader natin sa isang bansa ay mga righteous leader, napakaganda at napakaayos siguro ng isang bansa. And lahat sila ay may karapatang humatol sa tao. Pero dahil ang usapan dito ay yung pangalawang buhay, yung buhay na walang hanggan, ang requirement dito ay perfection. Kung sa government, hindi naman tayo nagre-require ng perfection. Sa buhay na walang hanggan, sa harap ng Diyos, ang requirement nito ay perfection. Kaya nga, si Jesus Christ ang gumawa ng hindi natin kayang gawin at nag-take ng punishment na dapat sana ay para sa atin. Tinake niya yung punishment dun sa cross. Itinake niya yung judgment ng Diyos dun sa cross. Itinake niya yung suffering na dapat sana para sa atin dun sa cross ng Kalbaryo. Inalay niya yung sarili niyang buhay para tamuhin yung parusang dapat sana ay para sa ating mga kasalanan. Siya na namuhay na matuwid, hindi siya karapat-dapat hatulan, hindi siya karapat-dapat magtamo ng hatol. Pero siya mismo ang nagtamo ng hatol doon sa krus. Nag-overcome nung hindi natin kayang matamo ma-overcome. Hindi lang para maging hatol ng sanlibutan. Ito yung bagay na hindi kayang ibigay ng gobyerno. Ano yun? Kapatawaran ng kasalanan. Pagpapatawad na walang kapalit. Kaya nga nang si Kristo ay, yun nga, nabuhay muli after ng ikatlong araw. Doon na nagkaroon ng tunay na naisakatuparan yung kapatawaran ng kasalanan. Ibig sabihin, sino mang sumampalataya sa Kanya hanggang sa panahon ngayon na hindi pa siya nagbabalik muli, ay magkakaroon ng kapatawaran. Kaya nga, tinatawag ang lahat upang tumalikod sa kanilang mga kasalanan.
Yan ang nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30. Sabi dito, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao na sa bawat lugar, sa bawat bansa na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Dahil nga sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon na ng kapatawaran ng kasalanan. Binibigyan ng bawat isa, ang bawat tao na tumanggap sa Kanya at mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ngayon naman, marami nga yung nagtatanong at mga taong hindi naniniwala sa Diyos na kung talaga daw na may Diyos, bakit hindi siya magpakita? Bakit hindi na lang siya magpakita dito sa harap natin? Or parang pigilan niya yung mga gera, pigilan niya yung mga masasamang nagaganap dito sa mundo. Hindi yung dahilan para masabi natin na walang ginagawa ang Diyos. Kung tutuusin, tinapos na lahat ni Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo. Ang pag-asa na hinahanap ng tao ay hindi dito sa lupa. Ang pag-asa na hinahanap ng tao ay nandoon sa buhay na walang hanggan, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya naman, ito mga tao na nagtatanong, bakit hindi nagpapakita ang Diyos sa panahon ngayon? Bakit hindi na lang magpakita ang Diyos sa panahon ngayon? Ang pinakadahilan dyan ay dahil may nakatakdang panahon. Ito nga yung ating pinag-uusapan, ito nga yung ating inaaral. May nakatakdang panahon sa pagdating ni Kristo, sa pagdating ng Diyos, sa pagdating ni Jesus Christ dito sa lupa. Bakit? Dahil yung unang pagdating ni Jesus Christ ay para sa kapatawaran ng kasalanan at yung kanyang pag-akyat sa langit ay para maipakalat yung mabuting balita ng kapatawaran ng kasalanan ng mas mahaba pang panahon. At hanggang sa marinig ito at maipreach ito sa bawat sulok ng mundo, sa lahat ng sulok ng mundo, sa bawat tao upang maipahayag itong mga salita niya sa buong sangkatauhan. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. At sa pangalawang pagbabalik ni Jesus Christ ay hindi na upang ipako siya ulit sa krus, hindi na upang magtiis siyang muli sa kasalanan ng tao. The main reason kung bakit hindi pa siya sa ngayon bumabalik at the main reason kung bakit sa huling araw siya babalik ay dahil sa pagbalik niya ay binigay na sa kanya yung karapatang humatol. Ibig sabihin, the moment na si Jesus Christ, let's say, wala ba siyang kakayahang magpakita ngayong oras na ito sa kahit kanino man? Meron. Meron siyang kakayahang magpakita. Ang problema nga lang, or ang sitwasyon nga lang, kapag ang Diyos ay nagpakita sa harap ng tao, may kalakip yung judgment. Ibig sabihin, kung hindi ka perfect, or kung gusto mong tumingin at humarap sa harap ng Diyos, kailangan ang requirement dito ay perfection. Kailangan wala kang bahid ng kasalanan. Sapagkat kapag humarap ka sa Diyos, na mayroong bahid ng kasalanan ay kamatayan at kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ang iyong tatamuhin. Kaya naman hindi pwedeng sumpain ng tao ang kakayahan ng Diyos or imak ng tao ang kakayahan ng Diyos na magpakita anumang oras. Hindi na mamak ang Diyos. Ang tao ang sinusubok niya yung kanyang sarili na humarap sa harapan ng Diyos na para bang hindi siya tatanggap ng hatol. So, yan ang dahilan upang bigyan linaw natin ngayong oras na ito. Bigyan kong linaw sa oras na ito sa inyo. Itong mga verse na binasa natin kanina. Na ang pagdating ng Diyos, muling pagbabalik ng Diyos ay upang maging hatol ng sanlibutan. Dahil sa righteousness na pamumuhay na ginawa niya, dahil doon sa krus ng Kalbaryo, binigyan siya ng karapatang magpatawad ng kasalanan at at the same time, magkaroon ng maging hatol ng sanlibutan. Kaya naman itong sa aklat ng Juan, chapter 5, verse 21, sabi dito, kung paanong ibabangaw ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Ibig sabihin sa huling araw, bubuhayin ng Ama, ay bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin.
Sabi sa verse 22, hindi na humahatol kanino man ng Ama. Sa halip, sabi niya, ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. So binigay na daw kay Jesus Christ yung buong kapangyarihang maging hatol. Kanina pinaliwanag ko paano binigay ng Ama yung paghatol kay Jesus Christ sa pamamagitan ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yung righteousness na ipinamalas niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sino man, sabi ko nga kanina, it's something that nature or yung nature ay pinapaintindi sa atin. Sino mang namumuhay righteously, madalas dito sa mundo, sino mang namumuhay ng tama, siya yung nagiging pamantayan ng tao sa pamumuhay na tuwid, di ba? Hindi naman tayo dumudulog sa korte ng mga masasama. Dumudulog tayo sa korte ng mga mabubuti. Dahil alam natin na kung ang korte ay gumagawa ng masama, nung masamang nais nating complain or nais nating ikaso dun sa isang tao, walang karapatan yung korte na humatol. Walang karapatan yung korte na mag-evaluate ng sitwasyon. Dahil sila din mismo ay gumagawa ng masamang kino-complain natin or sinasampa na or kinakaso natin sa isang tao. So isang requirement yung righteousness upang maging tamang hatol. Kaya nga itong ginawa ni Jesus Christ again dun sa krus ng Kalbaryo ay nagbigay sa Kanya, naging dahilan upang bigay sa Kanya ng Ama ang buong kapangyarihan para maging hatol ng sanlibutan. Sa verse 23 sabi niya, upang maparangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Sabi sa verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan naman yung bunga nung pagtanggap natin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesus Christ. Dahil nga alam natin na na inamin na natin sa ating sarili, tinanggap natin sa ating sarili na yung pamumuhay natin ay makasalan. Yung mga gawa natin, yung laman ng puso at isip natin ay nagbubunga ng kasalanan. At dahil doon, alam natin na yung kawalan ng pag-asa natin sa buhay na hindi natin ito kayang pigilan, hindi natin ito kayang ma-perfect sa ating buhay, nagkaroon tayo ng repentance at dahil doon, sumampalataya tayo sa Panginoon. Ngayon, ang tinutukoy dito, sabi niya, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy niya dito, yung mga nagrepent at tumanggap kay Kristo, ay tumanggap din ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Yung mga napatawad kay Kristo, ay magkakaroon din at gagawaran niya ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, sabi niya, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Diba? Yan yung bagay na binigay ni Jesus Christ sa ating buhay. Binigay niya tayo ng kakayahan or ng chance upang makatawid sa buhay mula sa kamatayan na dapat sana naging destiny na natin. Pakatandaan ninyo, sabi niya, darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. So darating daw yung araw, darating daw yung oras, at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Ito yung mga patay sa kasalanan. Ito yung mga namatay sa kanilang mga ginagawang masama. Yung mga nagsipagsisi. Yung mga nawalan ng pag-asa. Yung mga inaamin sa sarili nila na yung buhay nila ay nasa dilim at talagang patay na yung kanilang buhay. Wala ng pag-asa. Dahil itong mga patay ay naghahanap ng liwanag. Dahil itong mga patay ay naghahanap ng buhay. At dahil nga doon, narinig nila yung tinig ng Diyos. Sabi niya, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. At
sino man na nasa dilim, na napakinig ng salita ng Panginoon, ay magkakaroon ng buhay. Kaya naman makikita natin sa mga taong nanampalataya kay Kristo, may mga dating mga nasa kulungan, may mga dating nasa drug addiction, may mga dating nasa matitindi at malalalim na uri ng kasalanan. Yung nagkaroon ng panibagong buhay, yung nagkaroon ng pagbabago, ng matinding pagbabago sa kanilang buhay. Nang makita nila na yung buhay nila ay nasa dilim, nang makinig sila sa Kanya, nang makinig sila sa salita ng Diyos, ay sila ay nagkaroon ng maayos at magagandang buhay sa kanilang pananampalataya. At hindi lang ito yung tinutukoy ng verse na to na mga patay or namumuhay sa dilim. Maging sa huling araw, yung mismong mga namatay kay Kristo, yung mismong na mga matay na mananampalataya ay makikinig, maririnig ang tinig ng Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 26, kung paanong ang Ama mismo ang pinagmulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. You see, yun ang karapatan na binigay ng Ama sa anak kay Jesus Christ. Yung magkaroon ng kakayahan or kakapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi niya sa verse 27, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol. So, yung mga hindi sumampalataya sa huling araw, sa pagdating ni Jesus Christ, mararanasan nila yung paghatol na ito. Sapagkat, sabi ko nga kanina, hindi dumating si Kristo upang hatulan lang yung sanlibutan. Dumating siya upang magbigay, upang maging pag-asa sa pagpapatawad ng kasalanan ng tao at makapiling nila yung Ama. And yung binigay na kaparapatan, kapangyarihang humatol kay Jesus Christ ay mangyayari at darating at magkakaroon ng kaganapan sa muli niyang pagbabalik sapagkat siya ang anak ng tao, sabi sa verse 27. Sabi sa verse 28, huwag ninyo itong pagtakhan, sabi niya. Huwag kayong, kaya sabi ko, pinapaliwanag ko kanina ng paulit-ulit upang hindi kayo magtaka bakit binigyan or paanong nabigyan ng karapatan si Jesus Christ humatol or kung bakit kailangang maging hatol siya sa huling araw, di ba? O bakit maging kailangang judge siya ng lahat? Bakit kailangan niyang hatulan yung sanlibutan sa huling araw, di ba? Hindi siya humahatol ng parang hindi siya nagbigay ng pag-asa sa tao. Humahatol siya sapagkat itong mga tao ay tuluyan ng hindi tinatanggap ang Diyos. Hindi na tuluyan ng hindi tinatanggap yung righteousness ng Diyos. Tuluyan na silang naging kaaway ng Diyos. At hindi na naging madilim na ng tuluyan yung kanilang mga puso. Hindi na kumikilala sa Diyos. Yan ang mangyayari sa huling araw. At darating nga din yan sa point na sasambahin nila yung mismong mga kaaway ng Diyos, yung mismong si Satanas na magiging hari ng sanlibutan. Sabi niya, huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Ito na nga yung panahon na mabubuhay muli yung mga patay at pag tinawag ng Diyos yung kanilang mga buhay, tinawag ng Diyos yung mga patay, sila'y babangong muli. Yung mga nanampalataya sa Kanya, sila'y babangong muli. Maririnig ng mga patay ang Kanyang tinig. At sila'y babangon, sabi sa verse 29. Lahat ng gumagawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Kaya nga, yan ang gusto kong maunawaan ninyo ngayong araw na ito. Ulitin ko yung binasa ko kanina sa Aklat ng Mga Gawa, verse 17 to 30 to 31. Sabi niya, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pinagpagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Ito nga, si Jesus Christ. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yun. So pinatunayan ng Ama itong
karapatan ni Jesus Christ na maging hatol ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagbuhay niyang muli, niyang binuhay niya muli si Jesus Christ. Ibig sabihin, pinatunayan niya ito na itong muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay nagdudulot sa tao ng kapag-asa upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Magdudulot sa tao ng pag-asa upang mabuhay silang muli patungo sa buhay na walang hanggan kapiling ang Diyos. At upang patunayan sa tao na sa huling araw, si Jesus Christ, si Kristo ang magiging hatol ng sanlibutan sa mga hindi nagsisampalataya sa Kanya at hindi nagsipaggawa ng mga mabubuting gawa. So yan yung highlight ko ngayon sa inyo mga kapatid. Hopefully naintindihan ninyo bakit merong parte ng history ng sitwasyon ng mundo or merong parte sa future na magaganap sa mundo na magkakaroon ng muling pagbabalik si Jesus Christ at magkakaroon ng paghatol sa sanlibutan. And hopefully, masubaybayan nyo pa rin yung mga susunod nating topic na patungkol sa judgment at patungkol sa mga bagay na mangyayari sa wakas ng panahon. So ngayon, ito lang yung gusto kong maunawaan ninyo, yung judgment na darating. Kaya maging handa tayo palagi, maging maibigin tayong palagi. Sundin natin yung sinabi ng Diyos sa atin na ibigin natin yung isa't isa. Ibigin natin yung Diyos, ibigin natin yung ating mga kapatid. Sapagkat hindi natin nalalaman na malay natin na sa ating panahon magaganap yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi natin nalalaman na baka sa mga taon na tayo'y nabubuhay, doon dumating yung pagbabalik ni Jesus Christ. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Dumating man siya sa panahon natin o hindi, dapat tayong maging handa. Dapat natin nalalaman yung mga bagay na ito at dapat natin i-cherish yung mga bagay na ito na natututunan natin sa ating mga puso. And ito nga yung pag-asa natin na kahit dumating tayo, humantong tayo sa kamatayan, ang pag-asa natin ay balang araw ay babangon tayong muli mula sa kamatayan sa panahong maririnig na natin ang tinig ng Diyos at tatawagin tayo at doon ay magkakaroon tayo ng panibagong katawang hindi na nagkakasala pa o hindi na nakokorap pa na binigay sa atin at iginawad ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na ating sinampalatayanan. So hopefully marami kayong natutunan and maraming salamat and sa mga nanonood sa ating YouTube channel sa Kanlungan Youth Mission Church. And God bless sa inyo. And yun, God bless sa isa't isa. Let us pray. Ama namin sa langit, muli, salamat po sa oras na ito, Ama. And nawa, itong mga message na ito ay tumanim sa aming mga puso't isip at natutunan namin ng lubos, Panginoon, upang lubos naming maintindihan, Panginoon, yung mga bagay na nais mong malaman namin. And nawa sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, Panginoon, ay tumimo ito sa aming puso't isip at magbigay din kaalaman sa amin, Panginoon, ng lubos upang maituro namin itong mga mensaheng ito sa mga dadating pang panahon, Panginoon. Sa aming pag-grow as Christians, Panginoon, maituro namin yung mga mensahe na ito na napaka-importante sa mga nakakabata pa, sa mga bagong mananampalataya, Panginoon. Gamitin mo lahat, Panginoon, yung mga nakikinig sa oras na ito, sa panahon ng pagpapakalat ng iyong salita, which is yung ngayon, Panginoon, at sa mga susunod na araw, Panginoon, susunod na taon, susunod na panahon, Panginoon. Sa panahong ito ng pagpapakalat ng iyong salita, Ama, ay maitaas namin ang iyong pangalan. At magkaroon kami ng kaalaman, Panginoon, malalalim na kaalaman, na makapagpahayag kami ng lubos ng iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa iyo ng lahat ng kapurihan, kalwalatian at pasasalamat. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So God bless sa inyong lahat and again, thank you sa lahat na nakikinig.